tumambad sa mga residente ng Burgos, Rizal matapos ang ilang araw na pagbaha. Ngayon, nung kware, lilikas na ako, ay wala na, mataas na ang tubig. E di mahirapan na ako maglakad, ang taas na. Pagdating sa amin ganyan, pagdating doon sa gitna, hanggang dito na. Kabuti kung may kasama ako. Yung dredging operations natin, hindi naman natin tinitigil. But at the same time, meron tayong slope protection na project by JICA and DPWH. Hindi pa lang siya complete dahil 11 kilometer stretch yung ating ilog. Level ng tubig sa Marikina River, bumaba na. Dredging operations tuloy-tuloy upang maibsan ang pagbaha. Ayan po yung sopa. Makikita niyo po, meron din pong ref yan at iba't iba pa pong klase ng basura. Again, maliit na po yung ating drainage system, antiquated na siya, more than 50 years old. Tapos po, nababarahan pa po ng ganitong klaseng mga basura. Talaga po, mahihirapang mailabas po yung tubig at mapahumpa yung baha. Basura nanguna pa rin sa mga dahilan ng maraming pagbaha sa Metro Manila ayon sa MMDA. Ilang infra projects nakaapekto sa mga daluyan ng tubig. State of calamity posibleng ideklara sa lungsod ng Maynila. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Isa ng ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area. Pinangalanan nito na pag-asa na Bagyo Dante. Sinuspindi na rin ng Malacanang ang klase sa lahat ng antas, gayon din ang pasok sa lahat ng mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at ilang pang mga lalawigan bukas, araw ng Miyerkules, July 23. Kabilang sa mga suspindido ang pasok ay ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro at Ilocos Norte. Gayon din ang Ilocos Sur, La Union, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Palawan at Antique. Sakop din ng suspensyon na Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Laguna at Negros Occidental. Mananatili namang bukas sa mga ahensyang may essential services gaya ng health, security at disaster response, habang ang mga non-vital employees naman na may essential services ay maaaring magtrabaho sa pamamagitan ng alternative work setup. Bumaba na ang water level sa Marikina River kaninang tanghali. Subalit, hindi pa inirekomenda ng Marikina Disaster Risk Reduction and Management Office na bumalik sa kanilang bahay ang mga lumikas na residente. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ako ho, nangka po ako, sanay po ako sa lubog. Pero ang pumasok sa isip ko, may apo ko, yung gamit ko, mailigtas man lang. Umabot sa third alarm ang Marikina River kagabi dahil sa pagtaas ng tubig dulot ng walang tigil na ulan. Nagdulot ito ng pagbaha lalo na sa mabababang barangay sa lungsod. Nasa mahigit 23,000 individual ang nasa mga evacuation center sa Marikina City. Isa na rito si Margie Posoga na taga-barangay Nangka. Aniya hindi na bago sa kanyang ganitong sitwasyon. Kaya nang magsimulang tumaas ang tubig sa ilog, ay nagsimula na rin silang maghanda. Pinili niyang lumikas agad kasama ang kanyang apo dahil mas mahihirapan sila kung abutan sila ng tubig baha.
Ma'am, kahit saan po, okay lang. Basta ang importante, makaligtas sa mga apo ko. Kasi yung mga malalaki, kaya nila lumangoy pero yung maliit, hindi. Kaya ang ginawa, pumunta kami rito. Total, sanay naman na ako pumunta rito Yun nga lang, puno na. Dati kasi may kwarto kami. Ngayon wala. Siko okay lang. Basta ang importante sa akin, ligtas kami. Ngunit si Nelly na isang senior citizen, madaling araw na nang makalikas dahil kinailangan pa niyang mag-angat ng gamit bago iwanan ang kanyang bahay. Ngayon, nung lilikas na ako, ay, wala na, mataas na ang tubig. E di mahirapan na ako maglakad, ang taas na. Pagdating sa amin, ganyan. Pagdating doon sa gitna, hanggang dito na. Abuti kung may kasama ako. Saan na kayo nag-stay po nun? Sa bahay. Ngayong araw bumaba na ang tubig sa Marikina River, ngunit hindi pa tuluyang pinababalik sa kani-kaniyang tahanan ang mga pamilya o residenteng nasa evacuation centers. Ayon sa Marikina Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi pa tiyak na magpapatuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa ilog. Tiniyak naman ni Marikina City Mayor Maan Chodoro na tuloy-tuloy ang ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan upang maibsan ang pagbaha sa lungsod. Yung dredging operations natin, hindi naman natin tinitigil. But at the same time, meron tayong slope protection project by JICA and DPWH. Hindi pa lang siya complete dahil 11 kilometer stretch yung ating ilog. Pero hopefully kapag yun ay naayos at with the maintenance work ng dredging, ayan, pagpapalalim at pagpapalapad ng ilog, may ibsan yung baha dito sa aming lungsod. Dahil na rin sa pagbaha, hindi lang sa lungsod ng Marikina, inaasahan at naghahanda na ang Department of Health sa pagdami ng kaso ng leptospirosis ngayon. Since krising, may mga paisa-isa na kaming reports of leptospirosis sa aming mga ospital. Ang hospitals namin naghahanda yung para sa dialysis, yung peritoneal dialysis. So, para in case serious na pag dinala, meron kaming magagamit. Kaya payo ni Secretary Herbosa, magpatingin agad sa doktor kung lumusong sa baha at pagkatapos ay makaramdam ng sakit at iba pang sintomas ng leptospirosis upang ito ay maagapan agad. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sanay na lumikas ang ilang residente sa Maynila lalo na sa area ng Tondo. Bagamat handa ang lokal na pamahalaan sa mga mag-e-evacuate, kakailanganin pa rin nila ng pondo para rito. Kaya plano nilang magdeklara ng state of calamity. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Bukas nga, magre-request ako sa Konseho ng Maynila to declare the state of calamity, and the reason behind yung 896 barangay. Magkaroon sila ng access to calamity fund. Daan-daang pamilya ang nananatili sa evacuation centers sa Maynila habang ilang kalsada pa rin ang hindi madaanan. Ayon kay Mayor Isko Moreno, idudulog niya sa konseho na ideklara ang state of calamity sa buong lungsod upang makakuha ang bawat barangay ng calamity fund. At magamit nila yung pantulong sa kanilang barangay. At the same manner, the city government. So after those requirements of law, we will act on the matter as an additional support. But for now, they have support. Pagtitiyak nito, patuloy na umuusad ang food, medical at maging financial assistance para sa mga apektadong individual. Samantala, ayon sa ilang residente, sanay na sila sa ganitong sitwasyon dito sa Baseco Port area sa Maynila. Ayon kay Tatay Faisal na nakatira sa playa sa Baseco, nang umabot ang tubig hanggang sa kanilang higaan kagabi, napagdesisyonan na niyang lumikas. Hudyat na rin anya iyon na mataas na ang tubig sa kanilang lugar. Taon-taon. Minsan sa isang taon, 3 beses kami nag-evacuate. 2, ganun. Sanay na kasi 17 years na ako dito. Si Jerilyn naman, sanay na rin anya sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang kaibahan ngayon, kabuuan na niya kaya doble ang hirap sa paglikas. Mahirap po kasi gawa ng dala-dala mo batyan mo, tas bit-bit mo pagamit mo, nagalalaglag na nga yung bag. Dahil sa sa hirap ng baha, mga kati-kati.
Eh, sabi ng asawa ko, kung dito na daw po masakit yan ko, isusugod na lang daw agad po ako sa ospital. Wala naman po kami kasi mataas pa po talaga yung tubig sa dun sa bahay po namin. Siniguro naman ng mga social workers na nakadeploy sa iba't ibang evacuation center sa Maynila na patuloy silang nakamonitor sa kalagayan ng evacuees habang binibigyang prioridad ang vulnerable groups gaya ng buntis, matanda at may kapansanan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Agad na nagligpit at naglinis ang ilang binahang residente sa Quezon City. Kahit humupa na ang baha, nananatili silang nakaalerto sa gitna ng banta ng pagpapatuloy ng masamang kalagayan ng panahon. Ito ang balita ni Rosalie Caz. Halos umabot na sa bubong ng tindahan ni na Aling Violeta ang tubig baha mag-aalas 11 kagabi. Nakatira sila sa Barangay Santa Lucia sa Quezon City, malapit sa Tulyahan River. Alas 2 na ng madaling araw ng Martes, July 22, nang humupa ang baha. Wala pa mang halos maayos na tulog. Wala silang sinayang na oras at agad na naglinis at nagligpit ng mga basang gamit. Inuunti-unti namin, ayaw namin, ano pa namin ng sunrox, taka nung dahil tubig sa dumi yun sabon. So kami yun ang ginagawa namin tuwing may baha. Gayon din ang sambahayan ni Chester, tulong-tulong sa pagliligpit ng mga kalat nang may maayos ng matulugan ngayong gabi. Sa kabila nito, nananatili silang nakaalerto dahil sa banta ng patuloy na masamang kalagayan ng panahon sa mga susunod na araw. Awareness na lang, kumbaga puyat-puyat muna kung sakaling madaling araw. Kulang, kumbaga huwag matataranta. Ang ilang residente rin sa Tumana sa Barangay Bagong Silangan naman, pagkahupa rin ng tubig baha, agad na nagsibalikan sa kani-kanilang tahanan. Wala pa mang supply ng kuryente, nagligpit na sila ng mga kalat, naglabanan ng mga damit at nag-ayos ng kanilang basang mga gamit. Sa gitna nito, handa pa rin silang lumikas sakaling muling kailanganin. Kahit taon-taon nilang nararanasan ang hamon ng paglikas at paglilinis dahil sa bahaing lugar, hindi nila maiwan ang naipundar na tirahan at mga kabuhayan. Rosalie Caz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 8 national roads pa ang sarado sa mga motorista bunsod ng epekto ng nagdaang bagyong Krising at ng low pressure area batay sa update ng Department of Public Works and Highways ngayong araw. 3 rito ay mula sa Cordillera Administrative Region na bilang Apayao, Calanasan, Ilocos Norte Road, Claveria, Calanasan, Flora, Lasam Road sa Apayao at Camp 6 sa Cannon Road, Tuba, Benguet. 12 naman sa National Capital Region, kabilang ang mga kalsada sa Quezon City na G. Araneta, Santo Domingo Avenue at E. Rodriguez Avenue. Kasama din ang mga kalsada sa Valenzuela sa kahabaan ng MacArthur Highway, sa bahagi ng Dalandanan at Marulas. Gayon din ang East Service Road sa Barangay Paso de Blas sa Maynila, kabilang ang bahagi ng Espanya Boulevard. 2 kalsada naman sa Region 3, kabilang ang Bigaa, Plaridel via Bulacan, Malolos Road at Paniki, Kamiling, Wawa Road sa Tarlac. Habang isa naman sa Barangay Poblacion West, Oton, Iloilo, ang Oton, Buray, Santa Monica, San Antonio, San Miguel Road. Ang ibang mga kalsada, maaaring humupa na ang baha kung hindi nagpatuloy ang malakas na buhos ng ulan sa maghapon. Naghahanda na ang Estados Unidos para sa deployment ng mga tauhan nito para tumulong sa disaster response efforts ng pamahalaan busod ng patuloy na pagulan sa bansa. Inactivate na rin ngayong araw ng ang EDCA site sa bansa upang maging pangunahing hub sa pagresponde at paghahatid ng ayuda sa mga apektadong komunidad. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live.
Ryan, gaano ba karaming sundalo ang ipadadala ng Amerika upang tumulong sa paghahatid ng ayuda at pagresponde sa mga kalamidad? Sila ba ay naka-standby na o darating pa lang sa bansa? Jun, sa ngayon wala pa tayong detalye kung gaano at maging ang AFP at maging si Secretary Gibo Teodoro kung gaano karami yung mga i-deploy dito sa Pilipinas. Bagamat meron tayong mga EDCA sites dito sa bansa. Pero kanina doon sa iniulat ni Secretary Teodoro na ngayon ay nasa Estados Unidos at nakausap nga nila itong Estados Unidos at kanina nga sabi niya ay hindi na nakadalo pa doon sa isa pang pagpupulong itong si Admiral Samuel Paparopa ng Indo-Pacific Command ng US para nga ihanda itong team, itong tulong ng Estados Unidos na dadalhin dito sa Pilipinas. Tutulong ang mga sa isinasagawang disaster response ng pamahalaan kaugnay ng patuloy na nararanasang mga pag-ulan na dulot ng bagyo at habagat. Ayon kay Secretary Gilberto Teodoro Jr., nakausap nila ang Estados Unidos at inihahanda na ang kaukulang tulong sa bansa. Nagkasundo po si General Bronner at saka si Admiral Paparo batay po sa pag-uusap namin ni Secretary Hegseth at ng ating Pangulo na magdideploy po ang Crisis Action Team ng US Indo-PACOM kaalinsabay po ng ating Armed Forces of the Philippines at lahat po ng pangangailangan ng ating mga response efforts ay naka-activate po ang mga EDCA site for relief goods at ang mga air assets at iba pang mga assets ng combined Armed Forces of the Philippines at US Indo-PACOM ay gagamitin po. Pabalik na po siya sa Hawaii para ma-organize ang combined efforts for kung ano man ang kailangan upang yung rescue and ating relief efforts sa Pilipinas ay tuloy-tuloy po nating magampanan. Bukod sa Estados Unidos, patuloy na nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa iba pang kaalyadong bansa na posibleng tumulong na bahagi ng pagpapalakas ng pakikipag-alyansa ng Pilipinas. Ngayong araw, ipinag-utos ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang paggamit sa mga EDCA sites bilang command and control hub kung saan magiging sentro ito ng isinasagawang humanitarian assistance and disaster response sa mga pagbaha dulot ng sama ng panahon upang mas mapabilis na makarating ang tulong sa mga apektadong komunidad. This activation includes the strategic pre-positioning of our rescue assets and the consolidation of relief goods, which we are undertaking in close partnership with the DSWD to ensure a synchronized whole-of-nation effort. This strategy of using forward logistical springboards allows our troops to deliver aid faster and more efficiently to those who need it most. Mayroong 9 na EDCA sites sa iba't ibang lugar sa bansa na nasa loob ng mga base militar ng Pilipinas. Sabi ng AFP, mayroon na silang koordinasyon sa Estados Unidos bagamat di na kailangan humingi ng pahintulot sa kanila. Dati na rin ginamit ang mga ito sa pagtugon sa kalamidad noong nakaraang taon. Ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines patuloy na pinaghahandaan ang pagtugon sa mga posibleng maapektuhan sa patuloy na pag-ulan. Nasa mahigit 1,100 disaster response task unit at search, rescue and retrieval team ang on standby sa iba't ibang lugar sa bansa. A total of 1,191 DRTU and SRR teams with 12,907 personnel from all major services and unified commands remain on standby. The Armed Forces of the Philippines has also readied 1,027 land assets,
military trucks, ambulances, and general purpose vehicles, 48 air assets, both rotary and fixed wing, and 25 sea assets across Luzon, Visayas, and Mindanao for any emergency deployment. June, itong nakaraang bagyong Krising at Habagat, na-deploy na rin at tumulong ang AFP sa mga lugar na kinailangan ng kanilang puwersa, lalo na dyan sa Visayas, sa Northern Luzon at sa Mindanao. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Mahigpit pa rin binabantayan ngayong araw ng Philippine Coast Guard ang ilang pantalan dahil sa mga kanseladong biyahe ng barko bunsod ng masamang lagay ng panahon. Patuloy namang tumutulong ang PCG sa mga lokal na pamahalaan upang magsagawa ng rescue efforts sa mga binabahang lugar. Ito ang balita ni JP Nunez. Meron pa rin po tayo na itala na mga stranded passengers and vessel. Although napakaliit na lang po kumpara sa mga nagdaang araw. 6 na mga pantalan pa sa bansa ang patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard bunsod ng masamang lagay ng panahon dahil sa mga pag-ulang dala ng habagat. Kabilang dito ang Cavite Gateway Terminal, Balanacan Port sa Marinduque, San Jose Port sa Occidental Mindoro, Pola Port sa Oriental Mindoro, Port of San Andres sa Quezon at Port of Lassi sa Siquijor. Ayon sa PCG, nasa 6 na mga pasahero na lang naman ang stranded sa mga pantalan. Gayon din ang 3 vessel at 6 na rolling cargoes. Habang mayroon namang 13 vessels ang nakadaong lang at 54 na mga motor bangka. Kanselado ang biyahe ng mga barko sa naturang mga port upang maiwasan ang panganib sa paglalayag. Habang nakararanas pa ng malalakas na pag-ulan, may paalala ang PCG sa mga mangingisda. Kung hindi pa rin po maganda ang panahon sa inyo po mga lugar, ay iwasan lang po muna natin na maglayag at kung maaari ay i-check po muna natin yung mga paalala or mga impormasyon na galing po sa Pag-asa. At kung hindi naman po maiiwasan, ay siguraduhin lang po talaga natin na magdala po tayo ng mga floating jackets o life jackets. Samantala, patuloy namang nagsasagawa ng rescue efforts ang PCG sa mga lugar na apektado ng pagbaha. Kanina, nasa 6 na po na mga residente sa Metro Manila ang nailikas na ng PCG, kabilang na sa Dalandanan, Valenzuela, kung saan na-rescue ang mga kabataan, buntis at senior citizen na sumasailalim sa dialysis. Sa Rizal naman, mayroong nasa 30 mga residente mula sa Cainta, Montalban at San Mateo ang inihatid sa mga evacuation sites mula kagabi. Ang Deployable Response Group ng PCG ang nakaantabay para magsagawa ng rescue efforts sa iba't ibang mga lugar. Ito ang kanilang grupo na binubuo ng mga sanay sa Water Search and Rescue Operations o WASAR. Samantala, nagpatuloy naman ang pagbibigay ng libreng sakay ng PCG gamit ang kanilang mga bus at trucks. Ilan sa mga naihatid ang mga pasaherong stranded sa Quiapo sa Maynila. Gayon din ang mga stranded na pasahero sa Rojas Boulevard. Naka-avail din ng libreng sakay ang ilang mga senior citizens at nakapaghatid din ang PCG ng mga papasok sa trabaho gamit ang kanilang mga rescue boats. Ayon sa PCG, sakaling kailangan ng kanilang tulong, maaaring tumawag sa kanilang 24/7 hotline sa mga mobile number na 0966-217-9610 at 0927-560-7729. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Dakong alas 10 ng umaga nang maglandfall ang bagyong Wifa sa hilagang Vietnam. Pagkalay nito ang lakas ng hangin umaabot mula 64 hanggang 102 km per hour at bugsto na 138 km per hour.
Matapos ang pagtama sa lupa, kumikilos na ito patimog kanluran at nagbabadya ng matinding pagbaha sa mga mabababang lugar. Bago tumama sa Vietnam, nanalasa na rin ang bagyong Wifa sa southern China matapos hagupitin ang Hong Kong nitong nakaraang weekend. Matatandaang unang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo bilang bagyong Christine kung saan nagdulot ito ng matinding pinsala. Mariing kinundina ng World Health Organization ang mga pag-atake ng Israeli forces sa kanilang mga pasilidad sa Gaza na nagdulot ng panganib sa kanilang operasyon. Ayon sa WHO, 3 beses inatake ang tinutuluyan ng kanilang mga staff at pamilya. Sinabi rin ng WHO na sinunog at winasak ng Israel ang kanilang pangunahing warehouse na kalaunay nilusob ng mga nagugutom na residente. Hiling ng WHO ang agarang pagpapalaya sa isa nilang staff na nananatiling nakakulong at ang proteksyon sa mga natitirang tauhan sa lugar. Wala pang pahayag ang militar ng Israel kaugnay ng insidente at sa patuloy na opensiba nito sa Deir al-Balah. Ikinatuwa ni Los Angeles Mayor Karen Bass ang pag-pull out sa 700 US Marines na idineploy ng Defense Department sa syudad sa kasagsagan ng anti-immigration crackdown sa Los Angeles. Ayon kay Bass, mas masusuportahan ang tropang militar kung i-deploy ang mga ito sa mga lugar kung saan mas kinakailangan sila at hindi sa syudad gaya ng LA. Ayon naman sa Pentagon, naibalik na ang kaayusan at katahimikan sa lungsod kaya inalis na ang tropa ng US Marines. Samantala, mananatili sa ngayon ang natitirang 2,000 pang National Guard sa LA sa kabila ng mapayapang sitwasyon. Hindi bababa sa 27 ang nasawi at higit 100 ang sugatan matapos bumagsak ang isang eroplano ng Bangladeshi Air Force sa loob ng isang paaralan sa Dhaka nitong Lunes. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon ng mechanical failure ang F-7 training jet ilang minuto matapos mag-take off at bumagsak ito sa Milestone School and College sa Uttara District. Kasama sa mga nasawi ang piloto at mga estudyante na kalalabas lang mula sa klase. Higit 50 naman ang isinugod sa ospital dahil sa matinding paso, kabilang ang maraming bata na nasa kritikal na kondisyon. Idiniklara ng pamahalaan ng Bangladesh ang day of mourning ngayong Martes at inutos ang half-mast na pagwagayway ng watawat sa buong bansa. Nagsimula na ang investigasyon ng militar sa insidente habang patuloy ang operasyon ng mga rescuers sa lugar ng trahedya. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Fake news ang kumakalat na post sa social media hinggil sa umunay 6 na bagyong papasok sa Pilipinas ngayong linggo. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Pag-asa na hindi totoo ang naturang impormasyon. Gayon din ang sinasabing class suspension na iniuugnay dito. Payo ng ahensya sa publiko, i-verify ang mga nababasang impormasyon mula sa mga kahina-hinalang sources at i-follow lamang ang official social media accounts ng DOST Pag-asa. Samantala, naging bagyo na ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. 2 LPA pa ang binabantayan ng Pag-asa. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Chris Perez, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Kung makikita po natin yung ating pinaka-latest satellite image animation, may 3 po tayong sama ng panahon na naka-highlight ng bilog. So, unahin po muna natin, yung binabantayan nating low pressure area na halos nasa malapit dito nga sa eastern boundary ng ating air responsibility. Kaninang 2:00 ng hapon ay naging isang ganap na bagyo na at binigyan nga natin itong local name na Dante. Si Dante ay tinatayang nasa layong 1,130 kilometers ang layo, silangan ng Northern Luzon. Taglay nito, ang lakas ng hangin umabot hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman ng hangin ay abot hanggang sa 55 kilometers per hour.
Sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong north-northwestward naman sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, yung isa namang low pressure area na mas malapit nga dito sa silangan ng Northern Luzon ay tinatayang nasa layong 155 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. Sa ngayon ay maliit ang tsansa nito maging bagyo within 24 hours pero patuloy tayong magmamonitor sapagkat posibleng beyond the 24-hour period ay maging isang ganap na bagyo ito. Ang senaryo natin dito sa low pressure area na malapit nga sa Northern Luzon, posibleng kumilos ito patungo dito sa may extreme Northern Luzon, lumabas nga ng northwestern boundary ng ating air responsibility at dito pa lang sa West Philippine Sea siya magiging ganap na bagyo. Yun po yung senaryo number 1 natin. Samantala, senaryo number 2 ay i-absorb ito ng mas malakas na bagyong si Tropical Depression Dante. Kaya manatili pong nakatutok sa update natin regarding this particular low pressure area, ang bagyong si Dante at maging itong isang low pressure area nga na nasa labas ng ating area of responsibility ay subject for monitoring din natin. Wala tayong nakikitang direktang interaction itong low pressure area nito dito sa dalawa pang weather system sa loob ng ating PAR, subalit yun nga, patuloy nating i-monitor at magbibigay tayo ng update sa ating mga kababayan kung magkakaroon po ng development. So unahin po muna natin ano nga ba yung senaryo, yung pagkilos na inaasahan natin sa bagyong si Dante sa susunod na 3 hanggang 5 araw. So sa pinaka-latest forecast track ng Pag-asa, ayon sa Tropical Cyclone Bulletin na pinalabas nga ngayong hapon, makikita natin yung tinatayang sentro ni Dante, no? Napakalayo pa po sa kalupaan ng ating bansa. Subalit, bukas ng hapon, inaasahan natin ito na halos kikilos ito ng pahilaga, no? More to the north at sa layong 990 kilometers east of extreme Northern Luzon. Inaasahan din natin na from tropical depression ay posible itong maging tropical storm in the next 24 hours. Samantala, sa darating naman na Huwebes ng hapon, inaasahan na ito na kikilos naman ito pa Hilagang Kanluran at by that time ay nasa 735 kilometers na silangan ng Itbay at Batanes, tropical storm category pa rin. Sa darating naman na Biyernes, inaasahan natin itong tuluyan ng nakalabas ng ating area of responsibility. So yung paglabas dito sa northern boundary ng PAR, inaasahan po natin sa pagitan ng Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng madaling araw. So generally, kahit tingnan po natin yung area of probability, yung parang apa sa paligid ng center track, pinapakita po nito na maliit ang chance mag-landfall o direktang maapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit sa ganitong mga panahon, kapag may mga bagyo po tayo na nandito nga sa Pasipiko, karagatang Pasipiko, at hindi nagla-landfall, bagkos kumikilos, either patungo sa dulong Hilagang Luzon, patungo sa Taiwan, or dito sa northern boundary ng ating area of responsibility, very favorable yan para patuloy na mapag-iba yung habagat na siya magpapaulan nga sa ating bansa. So ano nga ba yung inaasahan natin or ano yung scenario in terms of pag-ulan naman ng habagat nitong mga nakalipas na 3 araw? Mapapansin po natin dito sa ating antecedent rains simula po nung Sabado, Linggo at kahapon nga, yung malalakas na pag-ulan ay halos nandito sa kanlurang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. So generally, nakikita nga po natin sa balita, sa actual na may mga pagbaha na dyan, may mga pag-unang lupa na sa nakararaming lalawigan sa kanlurang bahagi ng Luzon. At ano nga ba inaasahan natin for the next 2 to 3 days? Sa ating pinaka-latest weather advisory, simula po ngayong araw hanggang bukas, inaasahan pa rin na matitinding pag-ulan dito nga sa kanlurang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Bicol region at maging Western Visayas. Lalong-lalo na po yung naka-highlight ng red, inaasahan natin na dyan na more than 200 millimeters of rain. 100 to 200 millimeters of rain naman sa orange, samantala dito sa mga naka-highlight ng yellow, 50 to 100 millimeters of rain. So ano nga ba ibig nating ipahiwatig sa ating mga kababayan? Pinakita natin kanina, during the past 3 days na matitindi na yung pag-ulan na naranasan halos sa mga naturang lalawigan, same areas. At kung uulanin pa ito, within the next 24 hours as well as within the next 48 to 72 hours, nandiyan pa rin yung pagbanta ng mga pagbasa low-lying areas. Magiging mabagal ang paghupa ng mga baha, nandiyan pa rin yung posibleng pag-apaw ng mga ilog, at nandiyan pa rin po yung banta ng mapapagguho ng lupa, lalong-lalo na kung ilang araw nang umuulan, saturated na yung mga kalupaan, malambot na po yung mga kalupaan sa bahaging bundok. Kaya't mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga lalawigan ngang nabanggit natin, nasa kanlurang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ng Southern Luzon area. Maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at patuloy po makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at lokal na disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na gawaing pangkaligtasan.
Umabot sa 500 insidente ng pagbaha ang naitala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA bunsod ng habagat. Bukod sa luma na ang ilang drainage system sa Metro Manila, dumagdag pa ang tambak na basura na siyang humaharang sa mga daluyan ng tubig. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ito po yung sofa dahil sa Simanging. Ayan po yung sofa. Makikita niyo po, meron din pong ref dyan at iba't iba pa pong klase ng basura. Again, malilit na po yung ating drainage system. Antiquated na siya, more than 50 years old. Tapos po, nababarahan pa po ng ganitong klaseng mga basura. Talaga pong mahihirapang mailabas po yung tubig at mapahupa yung baha. Ipinakita ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairperson Romando Artes ang mga nakuha nilang gamit mula sa ilang pumping station sa Metro Manila kaninang umaga. Kabilang dito ang sirang sofa, refrigerator at malalaking tipak ng kahoy. Ayon sa MMDA Chief, 71 na pumping stations ang gumagana sana ngayon. Ngunit nababawasan ang efficiency nito dahil sa mga basurang bumabara. Kaya naman abot-abot ang panawagan ng MMDA sa publiko, huwag gawing tapunan ng basura ang mga daluyan ng tubig. Ang pagbabaha po ay hindi lamang po responsibilidad ng pamahalaan. Dapat po magtulong-tulong tayo, hindi po natin kaya na tayo lang. Kailangan din po ng partisipasyon ng bawat isa. Lalong-lalo na po sa pagtatapon ng basura. Isa pa sa nakita nilang problema ang ilang infrastructure project na humarang sa drainage system tulad na lamang ng MRT 7 sa Commonwealth Avenue dahilan upang makaranas ng baha ang ilang bahagi nito. Nakita po natin na yung isa pong major drainage system sa Commonwealth Avenue ay naharangan po ng isang poste. Halos 1/3 na lang po yata or 1/4 ang gumagana doon sa drainage system. Naiulat niya po na inaayos na po ng MRT 7 yung pong nabarahan na drainage. Samantala sa ulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, aabot sa 490,418 families ang naapektuhan ng bagyong Krising at habagat. Mahigit 14,000 rito ay nasa mga evacuation center. Tiniyak ng ahensya na tinutugunan nila ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Sa mga evacuation center natin, sinasabayan natin yung food packs ng sleeping kits. Kasi alam naman natin doon sila mamamalagi, so kailangan maski paano komportable sila. Nandun rin yung hygiene packs natin kasi alam naman natin na nabasa yung kanilang mga gamit. So yung mga susuot nila na sa araw na yon. At may cooking kits rin tayo na ibinibigay kasi may mga community kitchen na sineset up sa mga evacuation center. Nakaantabay rin ang tulong ng Department of Health o DOH para sa pangangailangang medikal ng mga evacuee. Ating Pangulo, meron na po tayong 31 na milyong pisong halaga ng mga emergency medicines and logistics na naka-preposition at malamang ginagamit na po sa mga local government units sa Ilocos, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas at Northern Mindanao. Kaugnay nito, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itigil ang preparasyon sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address at inatasan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tumutok sa pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Ito ay may kaugnayan sa lumabas na ulat na may mga nagkakabit ng SONA material sa ilang kalsada sa gitna ng nararanasang pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Agarang ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na ihinto ang operations ito at sa halip ay ibaling ang atensyon sa immediate response, katulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Humupa na ang baha sa ilang lugar sa Rizal na ilang araw ding nalubog sa baha dahil sa walang tigil na ulan. Ngunit problema naman ang iniwan nito sa mga residente lalo na sa Barangay Burgos, Montalban, Rizal. Ito ang balita ni Mia Alonzo live. Mia, pinapayagan na ba bumalik sa kanilang mga bahay yung mga nagsilikas na residente ngayong wala ng baha? Magandang gabi sa iyo, Monica. Dahil malapit lang naman itong area ng evacuation center dito sa Burgos, sa Rizal. Kaya pinapayagan na rin o hinahayaan na rin yung ilan sa mga residente na bumalik sa kanilang mga bahay para
ayusin yung kanilang mga tahanan. Giit din naman kasi ng ilang mga residente na kung patatagalin nila ang pag-aayos o pagkukumpuni, maging ang paglilinis ng mga putik sa nilang tahanan ay mas lalo silang mahihirapan. Hindi lubos maisip ng mga residente kung ano ang uunahin nila sa paglilinis pagbalik ng kanilang bahay. Bukod sa pagpapatuyo ng mga gamit, iintindihin pa nila kung paano aalisin ang dumikit na putik dito. Si Alex Avila, naabutan naming nagpapala ng makakapal na putik sa loob at labas ng kanyang bahay. Hindi na masyadong iniinda ang hirap dahil sa 12 taon nang nakatira sa lugar, talaga aniyang ibayan na lang ng loob sa kanilang paglilinis. Hindi maiwasan yan, putik talaga pag may baha. Kaya ito, putik, inano lang namin kasi mag-ano na naman kami, kaya tinatanggal na lang namin, tiyagaan na lang. Nilalabas namin yung putik. Matagal kasi ito matutuyo kung hindi namin tinatanggal, kaya tiyagaan lang. Ilan din sa mga kapitbahay ni Mang Alex ang piniling bumalik sa bahay at sinamantala habang mababa pa ang tubig baha sa kanilang lugar para maglimas. Ayon sa kanila, kapag lumakas na naman ang ulan, mabilis ang agos at pag-apaw ng tubig sa ilog, kaya mabilis taon din nila ito upang ma-recover pa ang kanilang mga gamit na pwede pang pakinabangan at ang mga dapat nang itapon. Ang ilan kasi ay natabunan na at balot ng putik kaya nasira na. Pinili naman si Marites Luzong at ang kanyang mga anak na manatili sa evacuation center habang hinihintay ang kanyang asawa na inaayos ang kanilang bahay. Ngayon po, hindi pa kami makababa kasi may tubig pa. Tsaka yung bahay kasi namin, kailangan palinisin. May banlik kasi. Pagka nalinis na yun, bababa na rin kami. Presidente ng Burgos, tila iba ang naging epekto ng habagat sa kanila. Dati nila kahit mabilis na tumaas ang tubig, ay humuhupa rin naman agad. Medyo matindi rin to. Itong tubig mayroon namang habagat na hindi ganito hanggang tuhod lang. Ito medyo rin, kasi gawa ng, hindi lang dito ang putik, doon pa din sa loob, sa bahay. Oo, matindi po. Kasi nakailang araw na kami dito, dati naman bumababa agad kami. Tapos linis na naman, tapos babalik na naman sa dati. Ngayon, hindi pa umuhupa yung tubig. Hanggat kasi lakas pa rin ng ulan. Monica, sa kasalukuyan, narito pa rin tayo sa evacuation center dito sa May Burgos sa Rizal. At dito sa likuran ko, meron pa rin nga na mga evacuees na nananatili pa rin dito dahil nga bumuhos na naman itong ulan sa lugar. Kaya nagpaalala na rin ang lokal na pamahalaan sa kanila na huwag na munang tuluyang manatili o pumunta sa kanilang mga lugar dahil sa posibleng mabilis na pag-agos na naman ng tubig sa ilog at pagtaas na naman ng tubig. At yan muna ang update mula dito sa Burgos, Rizal. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Mia Alonso. Nananawagan ngayon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga volunteer para makatuwang sa pagre-repack ng mga family food packs. Ipamamahagi ito sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Krising at nang nararanasan ngayon na habagat. Kinakailangan ng mga volunteer sa National Resource Operations Center ng DSWD sa Chapel Road, Barangay 195, Pasay City. Inabusuhan naman ng mga volunteer na magsuot ng komportabling damit at closed-toe shoes at magdala na rin ng sariling water bottle at pagkain. Sa mga interesado, maaaring makipag-ugnayan kina Ms. Shara Lee o Mr. Kevin Sanchez sa mga numerong bilang 0995-400-5548, 0969-179-5117 o mag-email sa volunteer.nrlmb@dswd.gov.ph. Tumutulong ang UNTV News and Rescue sa mga residenteng apektado na nagpapatuloy na pag-iral ng hanging habagat. Kasama ang team sa pag-alalay sa pamilyang inililikas mula sa mga binabahang lugar sa Luzon, kasabay ng pamamahagi ng mga relief goods at iba pang serbisyo. Mula sa UNTV News and Rescue Command Center, ito ang balita ni Benedict Galazan, live.
Magandang gabi, Benedict. Gaano na ba ang karaming individual ang naaabot ng tulong ng ating UNTV News and Rescue Unit? Magandang gabi, June. Pagkatapos nga lumabas ng bansa ang bagyong Krising, mahigit 24 oras uling nakamonitor at nag-operate ang UNTV News and Rescue dahil naman sa paglaganap ng ulan at malakas na pagtaas ng baha dito sa Metro Manila at sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At dahil dyan, daan-daang individual na ang nailikas natin at natulungan ng UNTV News and Rescue Team. June, base sa partial na report na galing dito sa ating command center, umabot na sa 138 na individual ang inilikas ng ating mga responders mula sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Sa kabuuan, binubuo yan ng 20 pamilya sa bahagi ng Pampanga, 2 pamilya naman sa San Juan City at 27 na relief goods ang ipinamahagi din dyan sa area ng Apalit, Pampanga, kung saan yung mga kababayan natin hindi naman binaha pero nangangailangan sila ng ayuda dahil hindi sila nakapasok sa kanilang mga trabaho ay dinalan sila ng mga relief packs. At meron din tayong nagkaroon din tayo ng patient conduction, June, kung saan ito yung mga pasyenteng regular na dinadala sa ospital bagamat panahon ng habagat ay dinala pa rin dahil kailangan nilang ma-check up, kailangan nilang isagawa yung kanilang mga procedure kagaya ng dialysis patient. At pinakamarami dito ay sa Pampanga nga at naapektuhan din ng pagbaha at malalakas na pag-ulan, June. Nakapagsagawa din tayo ng iba't ibang pag-iikot sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila kung saan nagbantay din tayo sa mga areas kung saan may mga binahang lugar. May mga residente rin na dinala sa ospital dito rin sa area ng Metro Manila. At ang mga teams na na-deploy natin ay 11 teams at ang kanilang mga inikutan ay ang Caloocan City, Novaliches City, Malabon City, Valenzuela City, City of Manila, San Juan City, Quezon City, Mandaluyong City, sa bahagi ng Sorsogon, sa Bicol, Marinduque, Muntinlupa City, Parañaque, Las Piñas, Taguig City, sa probinsya ng Cavite, probinsya ng Rizal, sa Laguna, sa Pampanga, Bulacan, Bataan, ay inikutan niya ng ating mga kasama na magdamag ding nag-antabay at rumisponde sa mga pangailangan ng ating mga kababayan. Ipinakita na din sa atin pinakita din natin sa ating mga kababayan ang mga sitwasyon sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng ating platform na Tulong Muna Bago Balita Facebook page, kung ano-ano ba ang nangyayari sa iba't ibang lugar sa ating bansa dulot pa rin ng habagat. Naging gabay din tayo sa ating mga kababayan upang makaiwas sila sa traffic at doon sa mga areas na bahae, lalo na doon sa mga babiyahe, partikular sa area ng Northern Luzon at dito sa Southern Luzon kung sila ay daraan sa Metro Manila. June, hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy ang ating monitoring dito sa ating UNTV News and Rescue Command Center para sa ating mga kababayang mga ngailangan ng tulong at tuloy-tuloy din ang ating coordination sa iba't ibang Risk Disaster Management Office sa iba't ibang lugar sa ating bansa upang tayo ay makatugon at maka-augment sa kanilang mga pangailangan sa rescue operations. Para sa ating mga kababayan, June, maaari po kayong tumawag sa aming rescue hotline na 0923-544-5376 para sa kahit anumang emergency. Balik sa iyo, Jude. Benedict, sa inyo bang pagtulong at pagresponde sa ating mga kababayan, lalo na sa ganitong panahon, may mga challenges ba kayong sinalunga, lalo na sa mga sitwasyon ng ating mga kababayan? Maraming ba ang kwento, Benedict? Yes, June. Ito ay masabi nating nagiging paulit-ulit na sitwasyon pagka ganitong mga panahon na mga baha, mga tagbagyo. May mga kababayan tayo, June, na minsan ay inaabisuhan ng ating mga nasa local government unit na lumikas o yung tinatawag na preemptive evacuation. But minsan ang mga kababayan natin, ang kanilang sinasabi ay sanay na kami at lagi na itong nangyayari sa amin, kaya hindi agad sila lumilikas. Pero minsan may mga pagkakataon, June, na pag lumaki ang tubig at talagang sila ay natatrap na sa kanilang mga bahay, doon na nagkakaroon ng problema. At madalas sa pagkakataon, June, sa oras ng gabi nangyayari ito, na sila ay Maraming salamat, Benedict Galasan.
Lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Valenzuela City, partikular sa Barangay Dalandanan, kung saan pahirapan ang pagdaan kahit pa ng mga malalaking sasakyan. Bilang resulta, magkakaroon ng kaunting delay sa pangongolekta ng basura dahil sa stranded pa ang mga garbage truck na mangongolekta nito mula sa Karuhatan, Valenzuela City. Ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, may mga ginagawa bang hakbang ang lokal na pamahalaan upang mapababa ang tubig baha diyan sa lugar? Magandang gabi, June. Tulad sa ginagawa ng Navotas City, ay pinapaandar nila yung kanilang mga tinatawag na bombastic o yung kanilang pumping station para tuloy-tuloy na maibsan itong tubig baha. Sa mga oras na ito hanggang baywang na tubig baha, kanina sa ngayon ay aabot lang sa hanggang binti ang level ng tubig. Sa tala ng Valenzuela City Command and Control Communication Center, bandang alas 9:30 kaninang umaga ay nasa 35 to 37 inches ang taas ng tubig sa bahagi ng Barangay Dalandanan. Dahil dito naging mabagal ang usad ng mga sasakyan mula sa Valenzuela City patungong Maykawayan sa Bulacan. Ngunit mag-aalauna ng hapon kanina ay bumaba ito sa 19 to 24 inches kung kaya't nakadaan na ang ilang malalaking sasakyan tulad ng mga truck. Pero may ilan pa rin mga motorcycle rider na sumuong sa hanggang binti na tubig baha kung kaya't nang tumirik ay napilitan sila na isakay ang kanilang motor sa maliliit na bangka o di kaya ay patayin ang makina at akayin ito patungo sa mababaw na parte ng kalsada. Pero sa kabila ng baha, may ilan naman ang sinamantala para kumita gaya ni Glomar Sumulat. Sa pamamagitan ng pagpepedicab ay kumikita siya ng 20 pesos kada pasahero. Yung iba, tinetema rin namin kung kaya namin hatid sa pupuntahan nila. Katulad nito, kailangan talaga yung sinakay ko magpa-injection sa anti-rabies dahil schedule niya ngayon. Kaya kahit malalim, sumugod kami. Mahirap eh. Dito lang nabubuhay, kaya talagang kahit mahirap. Sa bahagi naman ng Marulas sa Valenzuela, humupa na rin ang tubig baha. Kaya naman ang sari-sari store owner na si Imelda Santiago ay unti-unti nang naglilinis ng kanilang binahang tindahan. Pasalamat nga kami, hanggang dito lang kagabi. Doon lang kami sa taas, pinanik na lang namin yung mga paninda namin, mga damit na nasa baba, pagkain. Basta yung freezer at saka yung rep, iwan namin yan dyan. Patutuyuin na lang namin yan. Hanggang sa kala ko nga, mauulit yung karina eh. Yung karina kasi hanggang second floor, hanggang tuhod namin. Samantala sa Navotas City, dahil din sa baha, ay nag-anunsyo ang lokal na pamahalaan na magkakaroon ng pansamantalang delay sa pangongolekta ng basura sa lungsod. Ito ay dahil sa stranded pa ang mga garbage truck na mangongolekta ng mga basura. Kaugnay pa rin ng nararanasang pagbaha ay namahagi na ng ayuda ang Valenzuela at Navotas City LGU sa mga evacuee sa mga naturang lungsod. Bukod dito ay naghandog din ng medical service ang lokal na pamahalaan para sa ilang lumikas na nangangailangan ng atensyong medikal. June, dahil pa rin sa inaasahang mga pag-ulan at itong epekto ng tropical depression na Dante, ay nagpapayo ang lokal na pamahalaan na kung hindi ligtas sa kanilang mga tahanan ay mabuti na lang na manatili sa mga evacuation center. At yan muna ang ating update mula rito sa Valenzuela City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Cavite bunsod ng matinding epekto ng habagat. Ayon kay Cavite Governor Abing Remulla, layunin ng deklarasyong ito na mapabilis ang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan para sa pagbibigay ng agarang tulong. Gayon din ang paggamit ng Calamity Fund para sa mga Caviteño na apektado ng matinding pag-ulan at mga pagbaha. Dahil sa habagat, nalubog sa baha ang maraming lugar sa Cavite. Sa bayan ng Bacoor, binaha ang isa sa mga national highway, kaya naman nahihirapan ang mga sasakyan na makatawid ng kalsada. May ilang mga residente rin
rin ang napilitan ng lumusong sa baha dahil sa walang masakyan. Bagaman merong mga truck na naghahatid ng libre sa mga stranded na pasahero, may ilan pa rin ang lumulusong na sa tubig. Inabot na rin ng baha ang harapan ng isang mall sa Bacoor. Samantala sa bayan naman ng Imos, nalubog din sa tubig ang maraming mga lugar bunsod ng malakas na pag-ulan. Tulong-tulong ang mga rescue team para ilikas ang mga residente at dalhin sa mga evacuation center. Binuksan din ng lokal na pamahalaan ang lahat ng kanilang mga health center upang magbigay ng mga libreng gamot gaya ng doxycycline para sa mga lumulusong sa baha. Umabot sa 30 flights sa iba't ibang paliparan sa bansa ang nakansela dahil sa masamang panahon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Punso nito, higit 2,100 pasahero ang naapektuhan ng mga kanseladong flights. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, may mga nag-aasikaso na ba sa pangangailangan ng mga stranded na pasahero dyan at ano ang abiso sa kanila ng mga airline companies? King ng flights ang pangunahing tulong na ibinibigay, partikular na ng mga airline companies sa mga apektadong pasahero na stranded sa pagkakansela ng mga flights dito nga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan sa labas ng NAIA, kanya-kanyang pwesto mga pasahero ng pagpapahingahan sa loob ng terminal. Ilang kasi sa kanila maaga pa ay nasa terminal na upang matiyak na hindi mahuhuli sa flight, lalo't mahirap ang biyahe bunsod ng mga bahang kalsada. Habang ang iba naman ay galing pa sa malalayong probinsya, ngunit pagkarating sa terminal ay saka na lang nila nalaman na nakansela ang kanilang biyahe ng kanilang airlines. Ano pong sabi sa inyo ng airline or cancel, pwedeng mag-rebook tomorrow or 24. Tomorrow yung pinili ko. Meron po ba kayong binigay sa inyo compensation habang nandito? Ayuda o pagkain? Wala pa naman. Wala rin po nag-offer sa inyo dito from airport? Wala pa naman. Advisor 1 kami pero sabi ng mga staff daw na on the spot daw yung cancellation. So bali mga nasa 2 hours prior yung flight ako siya nag-cancel yung cancellation. Regarding sa food, wala. Pero nagbigay din po sila ng information sa mga cancelled flights. Dapat may nag-assist, like treatment nila. Sir, mga delay flight or cancel flight is dapat may isa kayong area na dapat dyan is makaka-rest kayo. Then kung may in case na complaints is may nagpo-front or nag-open para maging okay yung usapan. Sa tala ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 30 flights ang nakansela kung saan karamihan ay mga domestic flights na galing o papunta ng NAIA. May biyahe ang mga ito sa Hanoi sa Vietnam, Katiklan, Cebu, Iloilo, Bicol, Lagundingan, Tuguegarao, Tacloban, General Santos, Davao at Naga. Habang may 3 diverted flights din ang ipinatupad mula sa magkakaibang airlines sa pagitan ng Manila at Clark, Iloilo at Mactan. Umabot ng 2,160 ang bilang ng mga pasaherong apektado ng mga naantalang bayahe ng mga eroplano. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, lahat ng mga ito ay bunsod ng masamang panahon dulot ng habagat. Weather-related, hindi makadating o makaalis yung mga airlines sa destination. Hindi ito dahil sa ground, kundi yung sa itaas, sa air. Sa kabila nito, tiniyak ng CAAP na bukas ang 44 na paliparan ng kanilang ino-operate sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay upang matiyak rin na may lalapagan ang ilang eroplanong magsasagawa ng emergency landing. Nagpaalala naman ng CAAP sa mga pasahero na apektado ng mga cancelled flights. Dapat mag-check talaga yan sa mga respective airlines. Mas importante yun dahil mabibigyan kayo ng proper advice kung makakancel, madelay,
para kung ano man yung magiging desisyon ng airlines para hindi na kayo may inconveniente kung pupunta kayo sa airport at cancel naman pa yung flights. Monica, kani-kanina lang ay may nakausap rin tayong isa pang pasahero na nagsabi na ang kanyang flight na narebook bukas ay muling na reschedule ito sa July 24, araw ng Huwebes. Kaya ang mga pasahero ay mga pasahero ay posible rin na makatanggap ng mensahe mula sa kalang mga airline company kaugnay nga ng rescheduled flights. Sa inilabas naman na abiso ng pamunuan ng NAIA, ilang minuto lang din ang nakararaan ay sinabi nito na maraming pasahero ang nananatili dito sa loob ng NAIA terminals habang naghihintay ng mga further arrangement mula sa mga kaukulang airlines. At ayon sa NAIA ay nakikipag-ugnayan sila sa mga airline company upang matiyak ang kanilang komportableng paghihintay. Yan ang latest dito sa NAIA. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Hinarap ng Pilipinas ang iba't ibang hamon mula sa mga pangyayari sa ibang mga bansa, tulad ng giyera sa gitna ng silangan at pagbabago ng mga polisiya ng Estados Unidos na nagbunga ng pangamba sa mga maliliit na bansang tulad ng Pilipinas. Narito ang SONA Special Report ni Nel Maribuhok at James Pontuyan. Malalakas na dagundong at hiyawan ng mga taong apektado ng giyera ng Israel at Iran. Ang ingay na ito ay umalingaw-ngaw bilang pangamba sa maaaring maging epekto nito sa mga maliliit na bansang tulad ng Pilipinas na umaasa sa langis ng iba. Sa unang mga linggo ng gulo sa gitnang silangan, umalo sa higit $70 per barrel ang crude oil sa pandaigdigang merkado. Dahilan naman upang sumipa ang presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naghahanda na rin sa posibleng epekto ng giyera sa gitnang silangan sakaling ito ay lumala. Well, again, we're starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up, and I cannot see how it will not. Because the Straits of Hormuz will then be blocked if it escalates. The oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected. Sa gitna ng banta ng geopolitical tensions, naitala ang pagbagal ng inflation rate o ang antas ng bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa taong 2025. Patuloy rin ang paglaban ng ekonomiya ng Pilipinas sa nakalipas na taon. Malaking hamon sa Administrasyong Marcos ang pagharap sa mga problemang ito dahil sinabayan naman ito ng ingay sa politika. Awayan ng mga makapangyarihang pamilya sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, dapat nang pagtuunan ng pansin ng mga lider ng bansa ang mga problemang direktang nakakaapekto sa sikmura ng mamamayan at isang tabi na ang politika. Hindi naman sa pinamalit natin yung away nila, no? Pero tingin ko may marami pa mas importante na dapat asikasuhin ng ating pamahalaan at ang ating mga political leaders. Tulad na lang halimbawa yung hindi magandang performance ng ating ekonomiya. Ibig sabihin, inflation na natutuunan ba ng pansin. Wala pang katiyakan ngayon kung natapos na ang tensyon sa gitnang silangan. Kaya naman hindi pa nawawala ang banta nito sa ekonomiya ng ibang mga bansa. Bukod sa epekto nito sa bansa, marami ring mga Pilipino ang nagtatrabaho sa gitnang silangan na humaharap rin sa delikadong sitwasyon dahil sa giyera. May ilan na nagbuwis na rin ang buhay dahil sa gulo. We are finally putting America first. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Isa sa mga hinarap na hamon ng Pilipinas ay ang mga pagbabago ng polisiya ng Trump administration, lalo na ang ukol sa immigration at ang pagpapataw ng mataas na taripa.
Pagkaupo pa lang ni US President Donald Trump, agad nitong ipinatupad ang reciprocal tariff sa mga produktong mula sa ibang mga bansa, kabilang ang Pilipinas na pinatawan ng 17%. Hindi ito gaanong pinangambahan ng Marcos administration, sa halip magbibigay daan umano ito upang makahikayat ng mas maraming mamumuhunan. It will make sense for them to come to the Philippines at mas mura ang taripa kung dito gagawin yung mga produkto nila at kung yan ay ibebenta sa Amerika. Pero nagbago ang pananaw dito ng kasalukuyang administrasyon matapos taasan sa 20% ang reciprocal tariff sa mga produktong inaangkat ng Estados Unidos mula sa Pilipinas. Kaya nakipagdialogo pa rin ang Pilipinas sa US dahil sa banta na ito ng mas mataas na taripa. We are concerned that the US has decided to impose a 20% tariff on Philippine exports. The fact remains, however, that the 20% rate is the second lowest among all reciprocal tariffs that the US has imposed on the region, the lowest being the 10% of Singapore. Sa natitirang 3 taon ng Administrasyong Marcos, anong mga hakbang pa ang dapat na gawin ng pamahalaan upang mas mapaghandaan ang banta ng krisis dahil sa nangyayaring gulo sa ibang mga bansa? Geopolitical happenings, you can bring that down to two intertwining concerns, economic and national security. Because you're also talking about legacy here, two things really immediately come to my mind, and that is one, the Maharlika Investment Corporation and the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. So these two laws, which were packaged as legacy-making laws of President Marcos, is, I would say, ito yung two things that the President himself should be focusing on in the next 3 years. Sa maraming hamon na kinakaharap ng Pilipinas mula sa loob o labas man ng bansa, mahalagang mapakinggan kung ano ang magiging direksyon at plano ng pamahalaan sa mga susunod na taon. Ito ay sa pamamagitan rin ng pag-uulat ng Pangulo sa darating na SONA o State of the Nation Address. James Bontuyan, Nel Maribuhok para sa SONA 2025. Isang pagkatama lamang po sa nailabas na larawan kahapon. Sa isang istorya sa Ito ang Balita, ang nailagay na picture ay hindi si Attorney Joanna Paula Domingo, na abogado ng isa sa mga private complainant laban kay Apollo Kibuloy. Humihingi po kami ng taus-pusong paumanhin kay Attorney Domingo. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shout out kina Arnold Francisco, Ricardo Murillo at Kian Zara. Gayon din kay Narcisa Valdeweza, Randy Rosales, Alex Balse de la Cruz. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 8:12 na nagsasabi, "Mulingang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nagsasama. Tayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang
aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.